So good morning Coffee Mates, good morning sa lahat. Sa today's video Coffee Mates, meron kasing mga nagtatanong regarding yung unit natin, kumusta na ba siya after ilang years na this year kasi ilang months na lang magpa 5 years old na yung kape natin, yung Suzuki Espresso natin. So hi nga pala dyan sa nagsabi last time sa akin way back 2020 na sa kaka-DIY ko daw masisira daw yung unit natin. Parang pinaglalarawan ko daw yung unit natin since brand new daw, bakit daw ginagalaw natin. So actually nasa kanya na yan. So ito yung espresso natin this year 2025. Na-acquire natin yung unit natin is mga around November month end 2020. So ito na siya. So ipapakita ko po sa inyo yung modifications na ginawa ko sa espresso natin, at kung gusto niyo ng mga series of maintenance na ginawa ko sa espresso, nandun na po lahat sa natin sa channel natin. So please paki-watch na lang if may time kayo po. Thank you. So okay, good morning Coffee Mates So ito na yung itsura ng espresso natin after 5 years. So ito na siya, na actually naka-idle yan ngayon. Yan yung setup natin ngayon bago, Kung makikita nyo dun sa channel, papalit-palit tayo ng mugs. Ngayon this time is naka ring 15 na po yan with 165/85. Yan yung mga modification na ginawa natin, yung DRL fog light, yan amber grill lights. Yan, roof rack with awning tent. Yung awning tent wala pa ngayon, tinanggal ko muna since hindi ko naman masyadong ginagamit. So i-install ko lang siya if mag outdoor activity kami, So yan. So regarding issue sa sasakyan na ito, wala pa po akong na-encounter na issue ever since 2020. So DIY lang po ito. Since day 1, yung maintenance nito is lakas ng loob lang po. Ako lang po yung gumagawa. Yan po. So tingnan natin yung makina niya after ilang years. Tara. So okay Coffee Mates, ito na po yung status ng engine niya. So as you can see, maintain po ito. Ever since hindi pa po ako nakapag engine wash, hindi po ako nag-engage into engine wash, punas-punas lang po, religiously punas-punasan lang. Yan po. So nakapagpalit po tayo ng battery after ilang years, 3 years sobra yata yun. Yan po yung setup niya. As you can see, yung vibration niya is masyadong normal lang. So kung mapapansin nyo, ito yung kulay blue, ano po yan, engine water engine temperature po yan, sensor. So yun lang po, DIY maintenance lang po yung baon nito. So ayan, take a look. Amber grill lights, ito na-change na po ito, pinalitan ko na ng matte sa Shopee. Mayroon po yan. Knob sight, naka mag GTRS yung fog light, yung park light at headlight is knob sight. Ito, maraming na-intriga dito regarding this one. Sa mga nagtatanong saan ko nakuha, Shopee lang po ito, way back 2020. Wala pa po akong unit, naka-purchase na po ako nito. So nasa mga around 5 lang siguro kami naka-avail nun. After that, nag-unlisted na yung seller. Hook ito ng BIOS, machine shop ko lang para at least pumasok. Yan, huwag nyo nang pansinin, masyadong maputik since yung area kasi namin dito is maulan. Pag umuulan, maputik talaga. So yan, ito yung fog light. So ginawa ko na lang design. Yan ba, this is a 2020 model. So, punta tayo sa loob. Okay Coffee Mates, ito na po yung loob niya, interior ng natin, ng espresso. So dashcam is QCY with backing camera na po yan. So DIY lang din. So ito, masyadong crucial ito sa espresso,
may mga nagsasabi if functioning pa ba daw yung head unit natin. Actually functioning pa po siya. Wala po siyang any other issue na encounter natin. So maybe soon, hopefully papalitan natin ito. Gusto ko kasi merong built-in GPS at the same time yung makakonect sa internet. Yan po. Huwag niya na yung pansinin yung mga stickers ng anak ko yan sa school. Ito yung interior niya. Naglagay din ako ng dashboard cover. At ito yung monitor ng water engine temperature. Yes, one. At itong isa, ito naman yung voltmeter. Dual kasi siya. So ayan, in terms of aircon, goods na goods. DIY lang din yung paglinis niyan. At the same time, yung AC fan motor niya is dini-DIY din natin, no? Goods. Hindi pa po ako nakapag-undergo ng backlash dashboard. Odo natin is nasa mga 43 kilometers pa lang. Hindi kasi masyadong magamit ito yung since meron tayong mga extra unit sa bahay. Yan. Yan po, naka-leather na din siya. Ayan. Maraming gamit ng anak ko, no? At yung bubong, naka-insulated na po yan. DIY lang din. Yan, sa likod. So, pasensyaan nyo na, maraming mga uniforms. Kasi alagad tayo ng batas. Yan. Ito pa. Pagpasensyahan nyo na, since alagad tayo ng batas, naglagay tayo ng ganito. Na? Yan. Para sa handgun mount. Yan. Yan po. Yeah, napakalamig talaga ng good thing talaga yung ng espresso is napakalamig ng aircon. Kahit number 1 lang. Basta nasa tamang maintenance lang. So, punta na naman tayo sa backing camera. Ito yung very crucial. Kasi maraming defective backing sensor in terms of especially yung mga bagong unit. Masyadong reklamo sila regarding sensors. So, tara. So, ito pa. So, mga switch button ng fog light DRL. This one. This one. Sa amber green lights, nilagyan natin ang switch na para at least makakontrol natin yung on and off niya. Hindi ako naglalagay ng volt identifier. Ano sa tawag yung volt meter? Volt identifier na ba yun ang tawag dun? Gusto ko kasi may sariling switch. Yan. So, tara. So, ayan, copy mates. Naglagay din tayo ng additional reverse light, no? Kasi pangit, napapangitan kasi ako, no? DIY lang din. This one, additional rear warning light sa likod. This one. So, try natin yung sensor if gumagana. So, okay, this one copy mates na marami kasi nagtatanong sa atin regarding if ano ba yung ano natin, way back 2020 ko din ito na-install. Nandun na po sa channel yung video nito. May nagtatanong sa akin bago lang nag-PM siya if anong mas maganda, clip type or bolted. Nakadepende kasi yan. So, mayroon ding magandang clip type, wag lang yung tower type. So, para kasi sa akin bolted, syempre
dito nyo po ilagay na pillar. Dito na portion. Diyan na portion. Tapos yung bolt niyan is modified na, no, into stainless type, heavy duty. So dito take note nyo po, ito lang yung minsan last video ko na ulit-ulit ko talaga, no. Dito nyo po ilagay na pillar kung magbo-bolt kayo. Diyan po, kasi matibay yan, kahit tao kaya yan. So meron kasi ako nakita dito sa amin, dito niya nilalagay, dito nilalagay, binolt. As you can see po, tingnan nyo, wala pong pwersa yan dyan. Kung lalagyan mo yan ng mabigat, UUP yan, halo kasi yan po. Yan. So ito bracket ng awning tent yan. Tinanggal muna natin yung awning since hindi pa naman ginagamit. So baka magtaka kayo na yung ginawa natin, no? Binalutan ko siya ng high temp electrical tape since nag-fade na kasi yung color niya due to sun exposure. Yan po, naka-rain visor. So yan. Yan po yung mags and tires natin. Marami na akong mags and tires na ginamit na. So baka soon bibili naman tayo ng all-terrain na size 14. So ayan, tingnan natin yung under chassis niya. Ayan. Pasensya na, masyadong marumi, hindi pa ako nakapag underwash. Naka rubber lifter na po yan. Ilang years na po yan, na mga nasa 3 years na siguro, 4 years na naka-install yung rubber lifter na yan. Yan po. Ito, splash pad para sa putik. So tingnan natin yung harapan. Yan. Ito yung ground clearance niya from rim 15 185/65, no, 2024. Last year lang natin nabili yung tires natin. So ayan po. Ayan, kung nakikita nyo, naka rubber lifter din yan. Ito yan. Masyadong maputik, oh. Masyadong marami kasi dito sa amin. Brake pads, hindi pa ako naka-change. Siguro maybe ilang months pa. So front, wala pang kalampag ever since. Kahit tingnan mo yung mga previous video natin, nag-undergo tayo ng rough road gaming. Yung naka-rim 13 pa po ito siya, no. Yan. Very good. So okay, copy mates, ito na po yung unit natin, no? So before ako magbabay, thank you so much po pala lahat sa mga followers natin na always na nagpa-follow, at the same kayo yung subscribers pala sa atin sa YouTube, no? Thank you so much. Kayo po yung bumubuhay sa channel natin. Ito yung unit natin, Suzuki Espresso. Na-acquired ko siya 2020. Sa mga nagtatanong, since day 1, do it yourself maintenance na po yung baon nito. Lahat, nandun na po lahat sa channel. Kung gusto niyo po tingnan, nandun na po lahat. From series of basic maintenance down to mga crucial na maintenance, nandun na. Modification, nandun na yung lahat. Sa mga tagtatanong, you can PM anytime po kung gusto niyo po ng mga legit na link regarding accessories. Yung accessories niya po pala nito is puro Shopee lang po lahat. Either Shopee, Lazada, nandyan lang, baliktaran lang na ganyan. So sa lahat, thank you so much and ride safe, Coconuts.